ay mayroong proseso po na ginawa natin ng Panginoon. Itong Ebanghelyo, kaya kasalunan ng kanyang gawain, ministry ng ating Panginoon. Hindi ko siya nakaka-recruit, pero nagtuturo na siya sa mga tao. Simula na siya ng pag-aaral at yun ang nakasama sa upang magulang ko ang mga nakikinig sa kanya ay kanyang mga tinawag para maging followers, close followers, mga disciples. Later, we will call them apostles. Pag-aaral muna sila, pag-aaral muna sila, nakikinig muna sila at mag-observe sa ating Panginoon. Yun ang tinawagan natin Panginoon. Direct-direct. Tuturo niya sa mga pag-aaral niya. Tuturo niya. Ano-ano na dailies and then nakikita niya sa practice. Kaya kompleto ang ating Panginoon. Nangaral siya ng pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa. Pinakita niya na nangyari. Pinakita niya ang mga mawain. At tutulog siya. Makawa siya sa kapwa. Mga principles ko na and then the practice. Yung nakita ng mga apostol at gagawin nila, susundin nila yun. At yun ay hindi exclusive na para sa kanila. Hindi lang po. Yun is inclusive para sa lahat na gusto sumunod sa ating Panginoon. Tawagin ulit na yung parang ito, tinatawag na Kristiyano, Christians. Yun po sa Bible. So, tingnan natin ang proseso. Una, there is the call. Nananawag siya. I-invite siya. Yun is sinasabi ni Prophet Isaiah, the first reading natin. Tinawag siya sa Panginoon. Sabi niya, "Here I am, Lord, send me." Tulong ng ating Panginoon. Kaya pa si Isaiah, kailangan ng Panginoon. So, nag-volunteer siya. Paninig niya, tawag, pagkawagan. Tayo po lahat, tinawag na ng Panginoon kung tayo ibinigay. Umupo tayo. Para pa sinabi natin sa Diyos, katulad na sinabi ni Isaiah, "Here I am, Lord, send me." Gusto kong maging malapit kay Jesus sa anak ko. Gusto kong maging mapahal. Gusto kong matutunan ang kanyang mga pamamahan. Yun naman natin. Tayo ay nagpapatuloy ng mag-aaral. Tulad na ginagawa natin ngayon. Tayo ay nababasa ng Bible, nakikinig, turo. Tunay na interpretasyon ng Bible. Kasi maraming mga pagkakaroon niya na hindi totoo at hindi tama ang interpretasyon. Sa atin naman tunay na interpretasyon ng Bible ay pakinig sa iba. Kanya-kanya ng interpretasyon. Kahit sila mismo nagsasalo na atin, pag-complex sila. Amin nila, kasi ikaw at sabi sa sarili interpretasyon, kasi interpretasyon ay hindi. Iisa ang ating interpretasyon at yun lang ang totoo. Kompleto natin. Based on history, based on tradition, and based on liturgy. Kompleto sa atin. Sila po lalala sa ilalim, lalala. Doon lang. Muslim, literal, so, yung interpretation sa Bible, may mga meaning yan, kaya totoo. Pero, tinawag tayo, para natin ang ating Panginoon, para natin siya. Yung sila nakikinig sa amin yung kay Jesus, nakikinig siya, baka sila tinawag. Tapos ngayon, siguro ang susunod ng proseso pagkatapos sa iyo ay yung di ba sa pag-aaral ay yung ginagawa sa sarili mo na meron kang mga pagkitaan, meron kang mga pagpatunaw. Aminin mo yun, aminin. Hindi siya tambol.
pinupurify sila in the process ng kanilang mga gawain. Habang nakikinig sila kay Jesus, nakikita nila dahil napapagano. At maraming tinulong bago ang ating Panginoon. Something new. Marami siyang tinulong. Na ang Diyos, ang bayan ng Diyos, ay hindi exclusive. Hindi exclusive. Hindi lang para sa mga Hudyo. Kaya paniwala ng mga Hudyo sila lang daw ang magbaga ang bayan sila ng bayan ng Diyos. Kaya hindi sila nag-iinay ng mga pagbago. Hindi sila bang mag-convert ng mga pagbago. Hindi. Hudyo lang. Sila lang nagsaayod po kay Bethel. Nagsaayod kay sila. Exclusive din sila. Pero hindi pala. Bakit ito tinatagarabi ang Panginoon? Lahat ay included. Inclusive. Lahat ay included. Lahat ay iniinitahan. Kahit sino ka mababa sa pagkakat Diyos is for all. Isa sa isang luto lamang. Isa sa isang bayan lamang. Isa sa isang lahi lamang. Diyos, lahi nila lang ang ng Diyos. Kahit sino? Pasok. Kahit sino? Pwede. Iyon ang something new na sa at tinutulog din na at pagpapabago. Maraming tayo napilig, maraming tayo gawain mali sa sama na nakapabuhay. At maraming tayo minsan na dududa, kaya nangyayari kay Simon eh. Yung ba na nung sabi ng Jesus kay Simon, kaya na mawis na tayo. Sabi ko kasi Simon, Lord, nabigay na dyan. At sa araw na araw, nakakapagod ka pa sa amin. Kami malinis na rin. Hindi siya sinabi. Kaya palagay ka kasi isip niya. Duda siya. Kaya siya. Iniisip na niya. Hindi niya sinabi. Araw na araw, malinis na tayo. Sa gabi. Sa gabi sila nainis na. Kaya isip niya, wala sila pag-uuli. Kasi tiwala sa ating Panginoon. Kaya napakahuli sila, ayun, naramdaman niya, napahiya ko, ay ang sama ko. Ayun kung nasa sumunod na pilihan na ito. Kaya Lord, sabi niya dito, Master, get away from me, for I am a sinner. Dududa ako, hindi ko naniniwala. So, Inisin ka ng purification natin na aminin natin ang mga pagkakaroon natin, ikumpisan natin at atin ang pagkakuhin. Maraming pagkakakuhin ang mga gusto sa kanilang buhay sa kanilang sigurado. Mag-process, siguro sige pa rin ang pag-isip ng dududa. Di ba sila sa 100% na sila lang ang Mesiya, sila lang ang Diyos. Pero sige, purify sila. Hanggang sa final verification nila, kung sila ay pinagpamatay na they're ready to die for Jesus. In the name of Jesus. Yun ang final purification ng mga tayo. Tayo sa gulo dadating sa Panginoon na tayo papapatayin para matunayan na tayo ay Kristiyano. Pero kailan naman naman sa you apply the same of Jesus in this way that we will have sa ating Panginoon na natinig naman. Diretso sa langit ng Panginoon. And final witnessing sa akin na isang Kristiyano. Yung ibig ko ng lahat. At lahat mo sa Jesus hanggang sa kamatayan.
ka ng isda. Mangingisda ka na ng tao. Tao na ang hulihin mo. Kung yung isda na nahuli natin, makakainin. Ang tao, hulihin mo para bigyan ng buhay. Talaga po. Kung hulihin ka ng tao, makabigyan ng buhay. To give life. At yun nga, ang sunod na gagawin nila. Sila isusunod ng alahan. Hindi mo accepted kahit sino. At sa pinyagan ka, you were called, you were chosen, and you will be sent. Yes, iba na talaga. Ano? May mission. May mission na gagawin mo. Kung ano isa ako sa buhay, may mission ka dyan. Naipakilala si Jesus kung mapagitan ng iyong buhay. Witnessing. Pagiging mabuting Kristiyano. Mabuting tao. Pero, may mission. At itama yung ibang tao sa iyong kabutihan. Hindi sa kasamaan. Sa kabutihan. Magdadalay ka. Ulihin mo rin sila. Para bigyan ng buhay. Bigyan ng inspirasyon. Bigyan ng pag-asa. Yun na binibigay ko natin. Kaya lalo yung mga nawawala ng pag-asa. Yung mga nawawala ng pag-asa. Mga nagdududa. At hindi ba na bakit sila isilihan dito sa mundo? Bigyan mo ang mga ang kanilang pagiging kampo. Pagkakasila sa kanila. Tulungan sila. Siyempre sisimula sila. Kaya yun po, ano na yun, nahihilot po. Kakapagpasa. Maraming tao nawawala ng pag-asa. Lalo na, siguro yung generation dito, pag-ilang father, maraming pagkakapaan namin ngayon, hindi na pag-asa ng bayan. Bakit? Nawawala na kanya pag-asa sa kanila. Bakit ang direksyon? Tututubuhan. Hindi naman ito pumalang. Nagulong na sa mission technology, etc. Lalo na sa forma namin. Ang sumasalaw na parang lang para sa kanila. Pero hindi. Pag-asa, hindi na mawawala. Kaya tayo bibili ng pag-asa sa atin. Naman pamilya ng mission natin, lahat tinawag, lahat maging masikulo, followers of Christ, in the substance of the grave. And they brought their books to the land, left everything, and became his followers. Naging Kristiyano. Follower of Christ were all called Christians. Lahat na sumusunod kay Jesus, itinatawag na Kristiyano at yun tayo. Kaya yun ang ating mission, yun ang ating purification, yun ang panglaw sa atin. Alamin natin ang invitation, alamin natin ang mga sumusunod ng proseso, and for sure, God will always be with us. Amen. Amen.